Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan sa ating buhay, may mga sandaling akala natin ay simpleng pagpili lamang. Ngunit yun pala ang magiging mitsa ng malaking pagbabago sa ating tadhana. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa bigat ng pagsisisi at ang hirap ng pagbangon mula sa isang pagkakamaling hindi na mabura ng panahon. Sa bawat desisyong ating ginagawa, may kaakibat itong responsibilidad na kailangan nating panagutan hanggang sa dulo. Kaya naman, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa buhay ng ating sender na naghahanap ng kapatawaran sa sarili at sa mga taong kanyang nasaktan. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Siena. Sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang gabing iyon sa bayan ng Sariaya, Quezon, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagpapahiwatig ng isang masamang pangitain. Kasama ko noon ang aking matalik na kaibigang si Bianca sa isang pagtitipon para sa kaarawan ng aming pinsan. Masaya ang lahat, umaapaw ang tawanan at ang tugtugan ay tila walang katapusan sa ilalim ng mga makukulay na banderitas. Bilang isang dalagang mapusok at tila uhaw sa atensyon, hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nalulunod sa baso ng alak na hawak ko habang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit sa akin si Ulysses, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan dahil sa kanyang taglay na tikas at misteryosong dating. Hindi ko sukat akalain na ang simpleng pag-aalok niya ng inumin ay magiging simula ng isang mahabang gabi na hindi ko malilimutan kailanman. Habang ang lahat ay abala sa pagsayaw, kaming dalawa ay abala sa pagbuo ng sarili naming mundo sa likod ng malaking bahay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila musika na nagpapalambot sa aking puso at nagpapalimot sa lahat ng aking mga limitasyon. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya habang kami ay naglalakad palayo sa maingay na umpukan ng mga tao patungo sa madilim na bahagi ng bakuran. Doon, sa ilalim ng matatandang puno ng mangga, tila huminto ang mundo at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng aking puso. Si Ulysses ay sadyang mapangakit at sa bawat haplos niya ay tila nawawala ang aking katinuan at ang lahat ng pangaral ng aking mga magulang. Hindi ko na inisip ang magiging bunga ng aking mga kilos dahil ang mahalaga lang sa akin noon ay ang pansandaliang ligaya. Sa isang pagkakamali, hinayaan kong lamunin ako ng aking damdamin at hindi ko na napanindigan ang aking mga prinsipyo bilang isang babaeng pinalaki sa hirap. Ang sandaling iyon ay puno ng wild na emosyon. Isang pagtatagpo na akala ko ay simula ng isang magandang romansa, ngunit mitsa pala ng kapahamakan. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga dahon, wala akong kamalay-malay na ang mga sumunod na sandali ay magdudulot ng lamat sa aking kinabukasan. Ang bawat halik at yakap ay tila mga tanikalang unti-unting gumagapos sa aking kalayaan at dangal ng hindi ko man lamang namamalayan. Kinabukasan, nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib habang ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mga mata. Nakita ko ang aking kapatid na si Silvano na naghihintay sa labas ng pintuan. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala at pagtataka sa aking ikinikilos. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya dahil sa matinding hiya na nararamdaman ko para sa aking sarili at sa aming pamilya. Alam kong may mali at ang maling iyon ay nagsisimulang kumain sa aking sistema habang sinusubukan kong alalahanin ang bawat detalye ng nagdaang gabi. Dali-dali akong naligo at nag-ayos upang iwasan ang anumang tanong mula sa aking mga magulang na sina Mang Tiburcio at Aling Ursula. Sa bawat hakbang ko sa loob ng aming maliit na tahanan, tila may boses na bumubulong na hindi na ako ang dating Siena na kilala nila.
Ang katahimikan sa hapagkainan ay tila nakakabingi, at ang bawat subo ng pagkain ay tila isang malaking sakripisyo para sa akin. Pilit kong itinatago ang kaba sa aking dibdib, umaasa na ang lahat ay panaginip lamang na maglalaho sa pagsapit ng muling dilim. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong maskara, lalo na't ang epekto ng gabing yon ay nagsisimula ng magparamdam sa aking katawan. Lumipas ang mga linggo at ang aking kutis ay tila nagbago, pati na rin ang aking panlasa sa mga pagkain na dati ay aking kinagigiliwan. Napansin ito ni Bianca na laging nakabantay sa akin at hindi siya tumigil hanggat hindi ko na ibabahagi ang bigat na aking dinadala. Ang takot na aking pilit na ikinubli ay unti-unti nang lumalabas at ang bawat patak ng luha ay sapat na upang kumpirmahin ang aking matinding pangamba. Sa huli, wala akong ibang nagawa kundi ang harapin ang katotohanang ako ay nagdadalang tao sa lalaking hindi ko naman talaga lubos na kilala. Ang bawat pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ang aking pamilya ay tila biglang naglaho na parang bula sa hangin. Ang isang gabing pagkakamali ay naging isang habang buhay na paalala ng aking kawalan ng ingat at pagiging mapusok sa gitna ng matinding bugso ng damdamin. Dito nagsimula ang aking pakikipaglaban sa mapanghusgang mata ng lipunan at sa sarili kong multo ng kahapon na hindi ako tinatantanan. Dinala ko ang aking sikreto patungo sa lungsod ng Tagaytay. Umaasa na ang malamig na klima doon ay makakapagpalamig din sa nagbabagang tensyon sa aking puso. Kasama ko si Valentin, isang malayong kamag-anak na tumulong sa akin na makahanap ng pansamantalang matitirhan habang pinag-iisipan ko ang aking mga susunod na hakbang. Mahirap magtago sa isang lugar na puno ng mga taong hindi mo kakilala. Ngunit mas mahirap ang harapin ang katotohanan na mag-isa lang ako sa labang ito. Ang bawat gabi ay puno ng pag-iyak at pananalangin na sana ay may paraan pa upang maibalik ang lahat sa dati. Isang hapon, habang nakatanaw ako sa Bulkang Taal, napagtanto ko na hindi ko maaaring itago ang sitwasyong ito habang buhay sa aking mga mahal sa buhay. Kailangan kong bumalik sa aming bayan at harapin ang galit ni Mang Tiburcio at Aling Ursula bago pa nila malaman sa ibang tao. Ang biyahe pabalik ay tila pinakamahabang paglalakbay sa aking buong buhay. Bawat kilometro ay tila nagdaragdag ng bigat sa aking mga balikat. Alam kong ang pag-amin na ito ay wawasak sa tiwalang matagal nilang inalagaan at ipinagkaloob sa akin bilang kanilang panganay na anak. Pagdating ko sa aming bakuran, nakita ko si Silvano na naglalaba at ang kanyang simpleng ngiti ay tila isang saksak sa aking konsensya. Tinawag ko ang aking mga magulang at pinaupo sila sa aming maliit na sala. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang sinisimulan kong bigkasin ang mga salita. Naytay, may sasabihin po ako. Ang tanging lumabas sa aking bibig bago ako tuluyang humagulgol sa harap nila. Ang gulat sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng pait at matinding lungkot habang unti-unti nilang naiintindihan ang ibig kong ipahiwatig sa kanila. Galit na galit si Mang Tiburcio at ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga latay na tumatama sa aking buong pagkatao at dangal. Saan kami nagkamali, Sienna? Ibinigay namin ang lahat para maging maayos ang buhay mo. Ang sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan namin. Samantala, si Aling Ursula ay tahimik lamang na umiiyak sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ko ang pagkasira ng aming pamilya dahil lamang sa isang gabing hindi ko napigilan ang aking sarili. Sinubukan naming hanapin si Ulysses sa kanilang bayan sa Victoria, Laguna. Sa tulong na rin ng ilang impormasyon mula sa aming mga kaibigan. Ngunit ang bawat pintong aming kinatok ay tila sarado at ang bawat taong aming tinanong ay tila walang alam sa kinaroroonan ng lalaking iyon. Nalaman namin na si Ulysses ay mayroon na palang ibang kinakasama
at ang gabing iyon ay isa lamang laro para sa kanya. Ang sakit na naramdaman ko ay doble, hindi lang dahil sa pagtalikod niya sa kanyang responsibilidad, kundi dahil sa aking katangahan. Si Bianca ang naging sandalan ko sa mga panahong tila tinalikuran na ako ng buong mundo dahil sa aking nagawang malaking pagkakamali. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy at huwag sumuko, kahit na ang lahat ng tao sa aming baryo ay nagbubulungan. Ang bawat mapanghusgang tingin ng aming mga kapitbahay ay tila mga tinik na kailangan kong tapakan sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong maging matatag para sa batang dinadala ko na walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang magulang. Dumating ang mga araw na ang aking tiyan ay nagsimula nang lumaki at kasabay nito ang pagtanggap ng aking pamilya sa aking kalagayan. Bagamat may lamat pa rin ang aming relasyon, pinili ni na Aling Ursula na alagaan ako at siguraduhing maayos ang aking kalusugan at nutrisyon. Ang pag-ibig ng isang ina ay tunay ngang walang kapantay dahil sa kabila ng aking pagkukulang, hindi niya ako hinayaang malugmok sa putikan. Unti-unti kaming bumangon mula sa abo ng aming mga pangarap. Sinusubukang bumuo ng bagong plano para sa aming munting pamilya. Ang pag-ibig at pagsisisi ay magkahalong emosyon na naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na pamumuhay sa piling ng aking mga mahal. Natutunan ko na ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na aral at ang aral na yon ay ang maging mas matalino sa mga susunod na desisyon. Kahit na mahirap, pinilit kong mangungumiti para sa aking magiging anak na itinuturing ko na ngayong biyaya sa gitna ng trahedya. Ang buhay ay patuloy na dumadaloy at kasama nito ang pag-asang balang araw ay makakahanap din ako ng tunay na kapayapaan sa aking puso. Isang maulan na gabi sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, nang isilang ko ang isang napakagandang sanggol na pinangalanan kong Sanya. Ang bawat hirap at sakit na naramdaman ko sa panganganak ay tila nawala ng masilayan ko ang kanyang mga inosenteng mata at maliit na kamay. Si Sanya ang naging simbolo ng aking pag-asa, ang mitsa ng aking pagbabago mula sa pagiging mapusok patungo sa pagiging isang responsableng ina. Sa bawat pag-iyak niya, nararamdaman ko ang tawag ng tungkulin na kailangan kong gampanan ng buong puso at walang anumang pag-aalinlangan sa aking sarili. Sa paglipas ng mga taon, naging katuwang ko si Uriel, isang kababata na muling nagpakita at nag-alok ng kanyang wagas na pagkakaibigan at suporta. Hindi niya ako hinusgahan sa aking nakaraan, bagkus ay tinulungan niya akong makahanap ng trabaho upang maitaguyod ang paglaki ng aking anak. Ang presensya ni Uriel ay nagbigay ng bagong kulay sa aking mundo. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pansamantalang pagnanasa, kundi sa respeto. Unti-unti niyang tinulungan ang aking pamilya na muling magtiwala sa akin at ang aming tahanan ay muling napuno ng tunay na kaligayahan. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil minsan ay nagkrus muli ang landas namin ni Ulysses sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa palengke. Nakita ko sa kanyang mga mata ang gulat at marahil ay kaunting pagsisisi, ngunit hindi na ako ang siyena na madaling makuha sa matatamis na salita. Matapang ko siyang hinarap at ipinakita na kaya kong mabuhay at palakihin ang aking anak nang wala ang kanyang tulong o presensya. Iyon ang sandaling naramdaman ko ang tunay na kalayaan mula sa mga tanikala ng aking nakaraan na matagal nang gumagapos sa akin. Ang aking kapatid na si Silvano ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral at naging katuwang ko sa pagbibigay ng magandang kinabukasan para kay Sanya. Ang aming pamilya ay naging mas matatag dahil sa mga pagsubok na aming pinagdaanan at ang bawat isa ay natutong magpatawad at magmahal ng mas malalim. Ang mga pangaral ni Mang Tiburcio at Aling Ursula ay naging gabay ko na ngayon sa pagpapalaki sa aking sariling anak. Natutunan kong ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kung paano ka babangon
mula sa iyong pagkadapa. Naging aktibo rin ako sa aming komunidad, nagbabahagi ng aking karanasan sa mga kabataang babae upang hindi sila matulad sa aking naging mapait na karanasan. Ang aking kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na may buhay at pag-asa pa matapos ang isang malaking pagkakamali sa buhay. Hindi ko na ikinakahiya ang aking nakaraan dahil ito ang humubog sa akin upang maging mas matatag at mas matalinong babae sa kasalukuyan. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa lupa ng aking bagong pagkatao na ngayon ay hitik na sa bunga. Isang araw, habang kami ay naglalakad ni Uriel at Sanya sa dalampasigan ng Bauan, Batangas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Wala na ang bigat sa aking dibdib at ang bawat hininga ko ay puno ng pasasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Uriel ay unti-unti nang lumalalim at alam kong siya na ang lalaking itinakda para sa akin. Hindi man naging perpekto ang simula ng aking paglalakbay, ang mahalaga ay ang destinasyong narating ko ngayon nang may dangal. Ang mga alaala ng gabing iyon sa Sariaya ay mananatiling bahagi ng aking kasaysayan, ngunit hindi na ito ang magdidikta ng aking magiging kinabukasan. Natututunan kong yakapin ang aking mga peklat dahil ang mga ito ang nagpapaalala sa akin ng aking kalakasan at kakayahang magtagumpay sa hamon. Si Sanya ay lumalaking malusog at masayahin, isang batang puno ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa kanya sa loob ng aming tahanan. Ang bawat desisyon ko ngayon ay pinag-iisipan ko ng mabuti, sinisiguradong ang bawat hakbang ay tungo sa kabutihan ng lahat. Sa huli, ang aking buhay ay isang patunay na sa kabila ng dilim, laging may liwanag na naghihintay sa mga taong marunong magsisi at lumaban. Ang pagkakamali ko noon ay naging tulay upang makilala ko ang tunay kong sarili at ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ngayon, handa na akong harapin ang mga susunod na kabanata ng aking buhay nang may ngiti at pananampalataya sa bawat bukas. At yan ang kwento ni Sienna, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang kwento ni Sienna. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.